Si Enrique Rason, hindi po katakataka na hindi lang siya ang oligarko na nakapaligid ngayon kay Marcos Jr. sapagkat tigang na tigang sila during the time of President Duterte, hindi sila makapagdikta, hindi sila makapag-manipulate. May iba pa pang oligarko, mga ruling elite class na nagko-control din sa gobyerno dati. Halimbawa, maliban kay Enrique Rason, ang Ayala Group, oligarko ito. Ang Pangilinan Group, oligarko ito. Ang Rojas Araneta, mga oligarko din po ito. At lahat ng ito sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi po sila nakakapagdikta, hindi nila nagagamit at namamanipulate ang poder sa gobyerno at ang instrumentalidad ng Estado para sila ay manatiling nagdodomina sa ekonomiya, patrimonya at buong lipunan. Subalit nang si Marcos nang pumasok, ang nakapalibot kay Marcos Jr., hindi pa man siya umuupo, ang mga barkada niya oligarko. Ang atin pong binabanggit ngayon, bakit napuntuhan itong si Enrique Rason? Sapagkat ang kanyang pangingialam sa gobyerno ni Marcos ay umaabot pati sa kadelikadong sitwasyon na kaya niyang magdikta. Halimbawa, si Lucas Bersamin, may sinabi siya, may tumawag sa akin, hindi ako nag-resign. Pero ang tumawag sa akin ay makapangyarihan at hindi ko kayang hindian. Pero wala siya sa gobyerno. At ako ay nagpaubaya, kaya umalis ako. Kahit na ako ay sinipa lang, unceremoniously. Lucas Bersamin was referring none other to Enrique Rason. Siya pala ang super bilyonaryo na tumawag kay Lucas Bersamin at pinakialaman ni Enrique Rason ang hindi kayang panindigan ng tarantadong presidente na si Marcos na dapat ay fire my executive secretary sapagkat siya ay nasasangkot sa anomalya ng flood control at mayroon siyang koneksyon kay Trigib Olaybar na tao ni Angara, may koneksyon siya kay Joe Cades, may koneksyon siya kay Adrian Bersamin at kay Pangandaman na nagsindikato sila. Bakit hindi niya kayang sabihin yon? Bakit it will take Enrique Rason na makialam sa proseso at mga gawain ng panggobyerno na hindi naman siya opisyal ng gobyerno? Diyan po ang take-off ng aming komentaryo ni Ma'am Lorraine kung bakit delikado na ang mga oligarko na may business interest na kontrolin ang ekonomiya ay siya ding nagdidikta sa gobyerno. Kagaya ng isang mahina at walang direksyon na gobyerno ni Marcos na kaya palang paglaruan at paikutin sa kamay ng isang oligarko kagaya ng super bilyonaryo na si Enrique Rason.